Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. Reaction, comment muna po tayo ngayon. Bali, follow up po ito dun sa last vlog ko kay Ka-Business. Kaya lang po, yung last vlog ko po kasi, in general po kasi, generalized po ang bali naging atake ko doon sa mga, yung sinasabi ko po bang mga naglipa ng bashers, yung mga mema lang doon sa channel po ng mga kaibigang vloggers ni Jonathan. So, naisip ko kasi mas maganda kung puntuhin natin, no? Ang comment na nakita natin kasagot-sagot. Like for example, itong kay Ma'am Melod. Ayan, si Ma'am Melod, mawalang galang na sa'yo. Ang sabi niya dyan, no, sa kanyang komento, kaya nga sinasabi ko na nakikipagkompetensya na siya ngayon. Kasi alam mo naman yan si KB, walang sinasayang na pagkakaperahan. Kahit bastusan at kantuhan ang style nila. Ma'am Melod, tanong ko lang, ikaw ba ay matagal nang nakasubaybay or matagal ka na bang nanonood ng mga videos or vlog ni Ka-Business para masabi mo yan? Kasi kung ngayon ka lang nakakapanood at napanood mo lamang siya through doon sa mga video kay Jonathan, galing kay Tinting Body at kay Renji, medyo hindi mo nga makikilala o hindi mo nga alam yung sinasabi mo. Pero kami, na dati na talaga noon pa, na nakakapanood at kilala si Ka-Business, siguro ni konti o ni bahid na ano ay hindi namin maiisip na itong si Ka-Business ay, sabihin na natin na mukhang pera, parang ganyan ang pinapalabas mo dyan, pinagkakaperahan. Hindi po. No? And, isa pang, kasi no, para isang isang pasadahan na lang dito sa comment ni Melod. Kasi meron din ako nakita dito sa komento naman ni Ma'am Cathy. Sabi niya, nag-iiba-iba kasi. Mababa ang views. Kaya di din niya mabitawan si Jonathan. Ano ba yung sinasabi mo, Ma'am Cathy, dyan na nag-iiba-iba? Yung sinasabi ni Ka-Business na hindi niya i-content si Jonathan? Siguro pwede, Ma'am Cathy, magpakita ka nga ng mga video na sinabi ni Ka-Business na hindi na niya iba-vlog si Jonathan. Ha? Kasi ako nanonood naman ako, wala akong makita o matandaan na sinabi ni Ka-Business na hindi na niya iba-vlog si Jonathan. Ha? Okay. So ito, balikan natin yung pagkakaperahan, wala kasing views, kaya binabalikan si Jonathan. Tingnan nga natin. So parang ang gusto niyong palabasin dyan, kaya hindi mabitawan si Jonathan dahil ang daming views o ang laki ng views ni Ka-Business kay Jonathan. So tingnan natin o ito, yung dalawang latest vlog ni Ka-Business kay Jonathan. Habang gumagawa tayo ng video, nakalagay dito, Jonathan at Mrs. KB, paghingi ng tawad. O, ayan, 16K views. O, ang kasunod niyan, Jonathan, pinaiyak si Ka-Business. Thinking Body at Renji, pinasalamatan. Ayan. Eto, habang binibideo ko natin to, ginagawa ko tong video, nasa 28 views pa lang. Ang laki pala ng views ni Ka-Business kay Jonathan. 16K? 28K? Mag-iisang araw na? Ikumpara nyo nga dun sa mga ibang views o ibang vlog ni Ka-Business. So, kaya pala hindi mabitawan. Yun ang thinking nyo. Na kaya hindi mabitawan si Jonathan dahil ang laki ng views. Alam nyo, kaya nga lang lumaki yung views ni Jonathan nung minsang isinama pa sa thumbnail si Vera yung Vera, binato ng cellphone si Jonathan. Ayun, naka 50 plus yun. Si Vera nagdala dun kasi alam naman natin ang mga views ni Vera kay Ka-Business, nasa 48, 49, no? Almost 50, o minsan nga more than 50K pa. Tapos si Jonathan, sasabihin nyo, hindi mabitawan dahil
malaki ang views. Alam niyo po, kung views ang habol ni ka-business tulad ng sinabi ko dun sa nakaraang vlog ko, hindi niya na i-content yan si Jonathan kasi majority ng mga viewers o subscribers ni Jonathan o ni ka-business, ni Jonathan tuloy, ay nagre-request na nakikiusap na kay ka-business na wag nang i-content si Jonathan dahil nai-stress na sila. Pero hindi yung siyempre gagawin o susundin ni ka-business. Hindi dahil sa hindi niya pinakikinggan ang viewers. Kasi nakikita niya na nangangailangan si Jonathan, lalo-lalo na si Nanay Marita. Yun naman di ba? Yun naman talaga ang sabi ni ka-business, hindi niya basta-basta mabibitawan si Jonathan dahil nakikita naman niya kay Jonathan na meron naman itong kabutihan. Lalo nakikita niya na hindi, sa kabila ng lahat, kahit nahihirapan si Jonathan, hindi nito binibitawan yung kanyang inang may sakit. At saka yung sinasabi ninyo na meron akong nakita rito isa pang comment ni Ma'am Melody, sabi niya, true ka dyan, very logical observation. Marami na silang nag-aagawan ngayon ni John. Kasi malaki ang views niya. So, malaki talaga ang views, 15, 16K, malaki ang views. Kaso, dapat si Jonathan, mag-concentrate na siya, dapat kina TV at Renji, kasi nandoon ang sincere na tulong. Sincere na tulong. TV at LV Renji, challenge ito sa inyo. Deliberate well, dahil nakikipagkompetensya si KB. Nakikipagkompetensya. Pasensya na po, natatawa ako dun sa nakikipagkompetensya si KB, kina Thinking Body at kina Renji. Nakikipagkompetensya sa kanyang content. Makikipagkompetensya siya dun sa mga vlogger na nakikikontent lang. Oh my God. Alam nyo po, wala pong kompetensya. No? Kay umaga, kay tanghali, kay gabi, i-vlog ni ka-business. Si Jonathan, pasensya na po na. Natatawa lang talaga ako. Pasensya na, hindi pa ako nagagalit. Natatawa lang ako sa saan nila pinaghuhugot to, mga komento nila Kumbaga kasi sa teleserye at saka sa libro. Si ka-business po ang author. Kulang na lang sabihin ko si ka-business ang lumikha sa YouTube, Sa YouTube kay Jonathan. Kaya parang sabihin niyo nakikipagkompetensya. Sis Maria Joseph naman po. Siya yung author niya. Siya yung naka-discover kay Jonathan. Di ba inilapit nga si Jonathan kay ka-business at nakita ni ka-business ang na kailangan talaga ang tulong. Bakit sabihin ninyo? Dahil sabihin nyo, hindi mabitawan dahil sa dami ng views. Tignan nga ninyo, isa-isahin nyo yung views ni ka-business kay Jonathan. At isa-isahin nyo yung views ni Renji tsaka ni Thinking Body kay Jonathan. Di ba ang layo? Kapag hindi na si Jonathan ang content nila, ang layo talaga ng views nila. Alam nyo kung bakit? Actually, dapat nga magpasalamat pa kayo dahil hindi binibitawan ni Jonathan, ni ka-business si Jonathan Kasi, yung views ni Renji at saka ni Thinking Body, dyan kay Jonathan, pag ang content nila si Jonathan, maraming porsyento dyan, baka 50% ng views nila dyan kay Jonathan, galing din kay ka-business, o mga loyal din kay ka-business. Kasi diba sabihin na natin, kahit sabihin mo na, puro bashers lang yan ni ka-business, naninira kay ka-business or whatsoever, ikaw bilang supporter ka ni ka-business, hindi mo rin matitis, hindi hindi susulyap yan o hindi titingin yan, lalo na pagka si Jonathan ang ang content nila. Kasi unang-una, concern ka, baka mamaya ang sinasabi kay ka-business. Baka mamaya sinisiraan si ka-business, di ba? O kaya pasalamat kayo dahil hindi pa yung binibitawan ni ka-business at hindi yan bibitawan ni ka-business sapagkat alam ni ka-business na si Jonathan at si Nanay Marita ay kailangan ng tulong. For the record, walang pinabayaan si ka-business ng mga humingi ng tulong sa kanila, di ba? Kahit nga yung mga pasaway na nagiging beneficiary nila, na nagiging dahilan kung bakit sila nababash dahil yung mga tinutulungan nila sa una lang mababait, pero sa huli, wala na. Nakakalimot na. Huwag na lang natin isa-isahin yun kasi nakaraan na yun, mabubukal ka, mauungkat pa. Diba? Baka sabihin, binabalikan pa. O ito na lang si Bong.
Dito lang tayo kay Bong, pwede nating ano yan, i-cite na example kasi hanggang ngayon nakika-business pa yan, di ba? O, yan nga, si Bong talagang hinahanap pa nila yan, sinusundan pa nila talaga yan eh. Dahil kasi parang talagang anak yan talaga si Bong, anak-anakan na talaga yan ni ka-business, kapamilya na talaga yan. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, sa mga naunang vlog ko, kulang na lang, iluwal ni Minis ka-business niyan si Bong eh. Parang ano yan eh, di ba? At ito si Jonathan yung sinasabi ninyo na hindi mabitaw-bitawan Si Jonathan ang lumalapit yan. Di ba nga, nung naikwento ko na nung naglilipat si Bay Papaya, tumutulong si ka-business. Nandiyan si Jonathan, tatanghod-tanghod, susunod-sunod kay ka-business. O, ano, gusto nyo ba ipagtabo yan ni ka-business si Jonathan? Ha? O edi, yun nga lang wala pang ginagawa si ka-business kay Jonathan ang sahol na ng mga bashers Yun pa kaya? Tsaka hindi yung gagawin. Lalo pa ngayon, humingi ng tawad si Jonathan saka kay Mr. and Mrs. Ka-Business. At nakita na, alam mo, tama rin yung sinasabi ng mga viewers Yan si Jonathan. Mabait naman, maano lang magsalita. Magulo lang magsalita. Kasi nga, syempre, ano naman yun yung ano tawag dito, intindi naman natin yun kasi maaaring kulang nga yan sa maaaring kulang sa kaalaman, kulang sa pinag-aralan, pero kapag inaral mo siya, parang meron siyang gustong sabihin At iba nga lang yung pananalita niya, may kasamang pandidilat ng mata, akala mo, kakainisan mo. Pero sabi ko nga, tama rin yung nandyan siya kay ka-business. Kaya yung mga nagsasabi na parang, naku, kung papasok ka kay ka-business, baka raw mapabayaan si Nanay Marita. Hindi naman po siguro kasi may usapan na yan. May usapan na yan. At saka syempre, hindi naman hahayaan ni ka-business na kapag nandun si Jonathan, hahayaan na lang doon si Nanay Marita, di ba? Alam yan ni ka-business, no? At saka ako talaga, agree ako na pumasok-pasok uli si Jonathan kinaka-business o pumunta-punta kasi si ka-business, hindi lang naman yan after sa matulungan ka sa pagkain Kay ka-business kasi, kumbaga sa gamot, holistic yan. Hindi lang yung sa sikmura, pansikmura ang ibinibigay na tulong yan. Pati yung pangkaisipan, pang-emosyonal. Unti-unti yan si Jonathan kahit paano mababago. Diba? So, sana nga, itong pag-aayos ni ka-business at ni Jonathan, paghingi ng tawad ni Jonathan at na-realize niya na mas higit ang tulong na ibinibigay ni ka-business kaysa dun sa mga ibang vloggers. Pero wag na lang natin pag-usapan yun, wag na, sabi nga, hindi na sa liit, hindi na sa laki. Yun na lang, ang sinasabi ko dito, yung laking tulong na sinasabi ko dito, yung hindi nga lang pangkain, kung hindi yung pang-espiritual, pang-kaisipan, di ba? Yung importante rin po kasi mabago rin yung mga tamang kaasalan ni Jonathan. At yan ay magagawa sa ka-business family. So, sana rin po doon sa mga bashers at patuloy pa rin na nagsasalita ng kung ano-ano kinaka-business. Isip din po muna bago kayo magsalita kasi nagmumukha lang po kayong katawa-tawa. So, with that mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating usapan. Patuloy niyo po suportahan ang buong puwersa ng ka-business family. Ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family na si Boss Dave po ang nag-vlog. Ang buong puwersa ng kagwang mga kaibigan po ni ka-business at syempre ang aking mga kasamahang reactors. Ingat po tayong lahat and God ay magkakasama tayong lahat.